hindi niya na katungkulan yun na, teka, kailangan pumirma sila dito sa harap ko. Can you imagine kung ilang libong tao yan pipirma sa harap niya? At saka confidential agents nga sila, di ba, attorney? So, kasi tingnan naman natin kung gaano ka-unfair, ano? Ito namang mga, what do you call this? Yung mga congressman at congresswomen, yung kanilang allowances, sila lang nagsicertify wala akong resibo yan. It turns out na ito palang auditor dito ay sinabi niyang never siya naka-audit ng ibang vice president. Yung pala na-audit naman nila. Di ba? Na-audit naman ng COA. Agency ng office nila. Yeah, oo. Pero irregular ba na magkaroon siya ng discretionary confidential fund? Hindi naman po. Kasi nilagay nila yan sa budget Nasa Congress po yun kung binigyan nila. Gaya sa amin sa COMELEC noon, gusto ng chair namin si Bautista na meron kaming confidential or intelligence fund. I objected. Kasi sabi ko, sino naman ang intelligence natin dito? Bibigyan lang natin ng mga extra allowance itong mga pulis na ito at mga military, and for what? Hindi po. Nung commissioner ako, talagang binabantayan ko kung sasali. Hindi ho talaga sila kung sasali. Saka, kahit na yung receiving gifts from the agency, token lang talaga pag Pasko. Ganyan, yun yung sinasabi nila, mga corrupt daw ng mga auditors, mga ilan-ilan lang naman yun. In general, I can tell you na itong mga COA auditors na ito, they're very, very honest with their work in general. And they function like family there. They really, kahit na retired ka na, and malaman nila, may anak ka pala dun sa isang college, tinutulungan nila. Yung mga ganun ba? So, yung COA po, mataas po ang integrity ng mga taga-COA. Kasi ngayon nakikita po natin stipulation ng mga ng mga dokumento, mga ebidensya. Ano po ba ang ibig sabihin nito? Bakit kailangan stipulation? Oo. Ang stipulation, isa po yung legal term sa procedure kung saan ang dalawang parte, prosecution at depensa, ay mag-agree po sila sa isang fact. Kunyari, yung the fact na itong auditor na ito, siya yung auditor na nag-audit doon sa OVP confidential funds for this period, up to this period, nag-agree sila. So, they stipulated on that fact. Kaya tawag dyan, stipulation of facts. Ginagawa po yan para mapaigsi na po ang trial. Para hindi na po mag-waste ng time na total admitted naman. Di ba? Yan po ang stipulation of fact. Kanina po, balikan natin yung mga highlights doon sa trial. Medyo nagkainitan po kasi si Senator Amy Marcos at saka si Attorney Wamil dahil sa parang parang nakipagtalo yung testigo doon sa Senator Judge doon sa pagtatanong tungkol po sa nature ng handling ng confidential funds. Doon po sa paano po ba? Kasi sinabi naman po ni Attorney Wamil na hindi porket gumamit ng mga ganitong pangalan ay ibinabawal siya doon sa joint memo o joint circular na pinagbabatayan nung paggamit ng confidential funds. Pero medyo ang pananaw po kasi ng ilang mga senator judges, yung kanyang opinion yung namamayani doon sa mga pagsagot niya dito sa mga pagtatanong. Tungkol po sa kaninong pangalan o anong pangalan? Marami po, yung sila Mary Grace Piatos. Sinabi po ba niya na itong mga pangalan na ito ay maaring pseudonym ng ito? Kumbaga aliases. Nilagay sa alias sa confidential fund vouchers dahil nga po informant sila. Yun nga po, wala naman daw pagbabawal ang memorandum circular sa paggamit ng mga aliases. Pero bakit dito po parang hina-highlight ng prosecution? Dati po akong COA commissioner, as you know. So, ito pong confidential funds ay isa lang po ang opisinang nagbubukas niyan talaga ng mga dokumento na yan kung talagang susuriin nila. Yan po ang may director po yan sa Office of the Chair ng
COA. COA. Pero dito sa baba, sa bawat opisina, merong auditor, kaya yan sila ang nag-audit ng confidential funds. Okay? So, pero yung final say po dyan, yun pong nasa, Taas. yung director na nasa at office of the chairman. Okay? In fact, napaka-strict ho nila na kung minsan ay mismong taga-COA, disallow nila. Okay. Ang sinasabi ho dyan na hindi naman pinagbabawal kung ibang pangalan o kaya ay alias o pseudonym ang nilalagay sa confidential fund. I agree with him. Kasi nga, di ba, if there are security concerns there, yung mga informants na yan ay binibigyan ng pseudonym or alias. Pero meron po silang fina-follow dyan na program of, well, they call it program of work in other departments, no? But also there's a program that every office follows for the confidential funds. Okay, so for example, sa DepEd, meron silang confidential agents to will identify the NPA recruitment strategies and the NPA or CPP-NPA recruitment in colleges, ganyan. So, kaya po sila may mga informants, okay? So, hindi naman nila pwedeng ilagay yung tunay na pangalan dyan, okay? Kasi, syempre, Delikado. Oo, security concern yun. Kaya, sinasabi niya na hindi naman po illegal yan kung maglalagay sila ng ibang pangalan. Basta may tao na pumirma doon na receive niya yung amount na yun as yung panggastos niya. No? For example, pagkain. Bakit ho sila nagko-question ng pagkain? Talaga namang informants ay kakain naman talaga. Kung minsan nag-aabang sila dyan for how many days and nights sa labas, steak out, kailangan ho naman talaga nila ng pagkain. O kaya gasolina, o kaya yung hotel nung saan sila titira, o kaya may safe houses sila. Yan po ang ibig niya sabihin kung bakit sinasabi niyang hindi naman illegal kung ibang pangalan. Attorney, ang ilan po sa pinupunto ng ilang mga senator judges, yung paggamit ng confidential funds, like dun sa, ang sabi nila, okay, sige, yung payment for information, pero naka-close and enclose doon yung medicine, supplies, equipment. Talaga po bang sakop din yun ng paggugol sa confidential funds? Dapat ho kasi na-justify yun sa pag-liquidate nila, tao dyan ng term is liquidation. Kung bakit kasama yung medicine, di ba? Bakit kasama yung hire ng kotse, yung mga ganon. Sina-justify yun. Pwede naman po sila mag-justify doon. Ang tanong po dyan, dinis-allowance ba yan ng COA, yung medicine? Nasabi ba dyan, ma'am? Meron po siya mga sinabi na mga disallowances. Oo. Pero ang tinatanong nga po, final na po ba kapag sinabi ng COA na may disallowance? Or, Hindi po. Yun nga din po ang sinasabi ni Senator Cheese at saka ng hindi ibang po. mga senator. Hindi po. In fact, kung ako ang nagko-cross-examine dyan, tatanungin ko siya. But your audit finding is based on your opinion, correct? Siyempre sabi niya, yes, that's right. Because if you're basing it on a rule, show me the rule. Di ba? But most of this is just in his what do you call this? In his decision-making process, he thinks na medicines are not allowed. Okay? So but did his he own ask for presumption. justification? Maybe he did not, no? So ang tanong dyan is, yung pag-audit mo, sir, sa level mo lang yan, di ba? Hindi naman yan final, hindi ba? So, siyempre sasagutin niya, tama po kayo. Hindi ba pinapaakyat pa po yan sa regional director ninyo? Inakyat po ba ninyo yan sa regional director ninyo? At kung sakali, pwede naman po yan nilang ma-appeal doon sa Commission and Bank, hindi po ba? Tama ba ako? Sabi niya, tama. Kasi that's the procedure. Hindi naman talaga final yan at his level. So ang lumalabas, attorney, parang presumption niya kung ano man yung naging conclusion niya. Yes, kasi nga, in his mind, meron siyang, it's his thinking process na in his mind,
Pag informant, so saan napunta ito, OVP, bakit may medicine? Baka in his mind, ang medicine sa DOH lang. Di ba? Kaya dapat dinijustify nila sa liquidation kung para ano yan. Kasi DepEd yan eh. Yung isa po na nabanggit ni Senator Judge Lacson, kung after daw po ba ng submission ay chinecheck ng COA yung halimbawa kung totoong tao ba itong pinagamitan ng pondong ito, nasa saklaw pa po ba ng COA yun? Yung verification na identity, palagay ko at his level doon sa auditor, hindi niya ginagawa yan. Kasi hindi naman siya required dyan eh. Basta may pirma dyan, tapos may alias, tapos may ng voucher, hindi niya na katungkulan yun na, teka, kailangan pumirma sila dito sa harap ko. Can you imagine kung ilang libong tao yan pipirma sa harap niya? At saka confidential agents nga sila, di ba, attorney? So, kasi tingnan naman natin kung gaano ka-unfair, Ito namang mga, what do you call this? Yung mga congressman at congresswomen yung kanilang allowances, sila lang nagsicertify wala akong resibo yan. Ano po yan, nasa what do you call this, procedure din po yan ng COA na dito sa mga senador at sa mga congressman, ay certification lamang yan. Hindi po kailangan magpakita ng resibo sa kape, sino kasama mo, meeting mo, ganyan-ganyan. Oo. So, attorney, dun sa napapansin po natin dito sa pagsisimula ng paglilitis sa Article 1, may napatunayan na po ba ang prosecution? Kasi they are trying na ma-prove nila na yung Misuse. confidential funds binulsa ni VP Sara. At yun ay graft and corruption. Diba? Yun ang impeachable offense. Graft and corruption. Ang source ay ang confidential fund. Pero kasi at this level, ayoko naman nung pag-usapan yung baka may iba pang level sila ng audit, hindi naman po yan niya makukonclude na binulsa yan. Kasi kahit tanungin mo siya in your opinion, let's say expert siya. Let's say he was qualified as an expert witness dahil po auditor siya for 20 years. Ito bang disallowance na ito na may kulang ang mga resibo o hindi official receipt? Ibig ba sabihin ito ay binulsa ito ni Vice President Sara? Siyempre sasagutin niya, hindi ko po masasabi yan. Hindi ba? Kasi hindi naman niya alam di ba? That is also a conclusion that he's not allowed to make, at his level, di ba? So, sa akin, hindi rin nila na-prove yun. Kasi ang disallowance at that level is, hindi tama yung mga resibo mo. Kaya ang sinasabi nila, hindi pwede acknowledgement receipt, dapat po OR talaga. Yun ba, attorney, yung pag-submit ng acknowledgement receipts, tinatanggap po ba yun? Tinatanggap naman po. Kunyari, noon, wala naman po mga OR sa taxi. Di ba? So, nung mayor ako ng Cadiz, kay President Cory for 6 years, 86 to 92, pag nandito ako sa Maynila, meron ng mga yellow na resibo. Pinapirmano yun ng taxi driver. Sinusulat ko yung driver's license niya. Wala namang phone noon na pwede kang i-phone mo yung gano'n, di ba? Yan po ang receipt na tinatanggapin kasi forma po yun Tatanggapin. Hindi ko lang po alam kung yung acknowledgement receipt na ginamit nila, yun pong form o kaya bond paper lamang. Yun nga po kasi even private companies ngayon, attorney, di ba? Halimbawa, yung mga tao nila kumain sa labas, emergency, Opo. Wala namang restaurant na kakainan na may resibo. Karinderya. So, sa karinderya, humihingi lang din sila ng parang acknowledgement receipt. Opo, isang kaldereta, ganito, 90. Isang kikiam. Basta identified, Opo, so may pirma naman po. May pirma naman po yung
vendor, di ba? Vendor o seller, tsaka may address naman, di ba? Pwede naman nilang ma-verify yun. Verifiable naman yun, di ba? The point of the official receipt is that you can verify if that purchase was really made. Now, for the acknowledgement receipt, di ko alam kung may form sila o wala. Kung bad paper lang ba yun o talagang yung form, no? Ganun din, they can verify kasi nakalagay din diyan saang pension house yan o saang karinderya yan, di ba? May address naman doon. If they want, they can verify that. Attorney, di ba sabi niyo nga, you've been with COA before. Yan po bang confidential at intelligence fund is subject to auditing pa rin po ba talaga Meron siya? po talaga. May rules po talaga sa auditing ng confidential funds. Kaya nga sinabi ko, may director talaga na assign dyan na nag-oopisina sa COA. Yung time ko, nag-oopisina yung director dyan dun sa office ng chair ng COA. At yan siya, nag-audit yan siya ng kahit nga mga commissioner, ino-audit eh. Di ba? Kahit nga commissioner, pwedeng mag-disallowance eh. Di ba? Ino-audit din nila. Pero yung confidential fund kasi, ma'am, yung pag-liquidate kasi niyan, naka-sealed envelope yan sila eh. Di ba? Kasi nga confidential. Tapos kung audit time na, tsaka nila bubuksan. Ngayon, may sariling rules talaga ang confidential funds. Pero most of the time, the usual audit rules will apply na official receipt or justification or yung sinasabi nilang hotel, ganun. Kung kailangan mo talaga ng hotel, Siyempre, i-accommodate naman niya yung sarili niya kapag nag-stay hindi naman pwedeng. Tsaka hindi lang po ang agents. Yun pong yung kanilang supervisor. Yung pong taga-OVP na or DepEd na let's say security consultants na nagmo-monitor sa kanila will also need what do you call this, temporary shelter or places to stay like pension house, hotel, ganyan. Kaya po pag sinabi nyo malaki masyado yung bill sa pagkain, ay talaga naman pong malaki dahil madami nila tapos ilang buwan po yun. Hindi po ba? Kung gusto ninyo, di buksan nyo rin yung lahat ng mga allowances ng mga congressman kung saan napupunta yung kanilang magkano ba allowance sila dyan malaki every ang month. allowance nila. Oo, bakit? Sila, pirma lang. Wala silang resibo, ma'am. Yung isa po na napag-usapan kahapon at ipinresenta ni Attorney Michael Powa, yung isang SARO na inirelease ng DBM noong December 2014 at kung saan iyon po para sa pondo ng confidential fund ng Office of the Vice President. Ilang araw na lang po yun at mag-December 31 na. Then Vice President Binay po. Ang sinasabi kasi ni Attorney Wamil, wala silang ibang na-audit na confidential fund ng Vice President maliban kay Vice President Sara Duterte. Talaga po bang hindi nabibigyan ng ganyang uri ng pondo ang Vice President? Depende naman po yan sa Congress. Kasi binigyan si Jojo Binay, BP Binay, meron. Magkano ba yun? Tapos it turns out na ito palang auditor dito ay sinabi niyang never siya naka-audit ng ibang vice president. Yung pala na-audit naman nila. 'Di ba? Na-audit naman ng COA. Agency ng office nila. Yeah, oo. Pero irregular ba na magkaroon siya ng discretionary confidential fund? Hindi naman po. Kasi nilagay nila yan sa budget eh. Nasa Congress po yun kung binigyan nila. Gaya sa amin sa COMELEC noon, gusto ng chair namin si Bautista na meron kaming confidential or intelligence fund. I objected. Kasi sabi ko, sino naman ang intelligence natin dito? Bibigyan lang natin ng mga extra allowance itong mga pulis na ito at mga military and for what? Di ba? Hindi nga sila marunong mag-solve ng problema ng hacking. Di ba? So, hindi ho yun Nagbutuhan mo kami. 6 kami, kontra isa lang. Ayaw namin.
Kahit na sabihin nilang magkakaroon ako ng 2 million na parang certify ko lang, ayaw namin. Ayaw ko, sabi ko. So, wala ho kami nun. Depende ho sa agency, itong mga commission na ito, na constitutional, tanungin niyo po sila kung may confidential fund sila kasi sila din naman yung nag-allocate for their own agency. Pero itong sa kay OVP, sa kay VP, Congress po ang nagbigay niyan. Attorney, bago po natin balikan yung pagpapatuloy ng impeachment trial, your initially assessment po ninyo dito sa 13 araw ng impeachment trial? Lagay ko, wala pang natutumbok ang prosecution na talagang ebidensya na masasabi mong yan na talaga. Yung Makukonvict si shocking ba, Sara. no? Oo. Wala kasi lalo na yung si Matibag na kung sa Bisaya pa, wala dito, wala dire. Ang testimony niya. Mahirapan ho talaga sila. Tsaka very good ang cross-examination, pagsusuri ng defense counsel. Tsaka itong COA auditors, they're just going to certify kung ano yung nandyan. Hindi naman sila pwedeng magkonklusyon na binulsa yan. Nalabas. Paano mo ma-prove na si BP Sara talagang tumanggap niyan? Di ba? Kasi yung vouchers nila doon at yung mga resibo nila, ma'am, may pangalan po yun ng mga supervising. Di ba? In fact, yung nag-receive nga ng pera doon, disbursing officer, hindi naman si VP, di ba? So, anong na-prove nyo doon? Kaya nung they're trying to prove na may secret dahil doon pa sa backroom, binigay ang pera, natatawa ako Sabi ko, bakit? Ano ba yan? Ninanakaw ba yan nila? Di ba check yan? Check yan Kaya ini-encash na ganun sa back office because, well, baka ma-hold up Malaki kayo yung dyan. pera You know, they're making it look like, ninakaw yung pera na yan, which is very silly. It's silly. So, they have to prove na itong mga disallowed na amount, na hindi na liquidate sa tamang resibo, they have to prove na binulsa yan ni BP Sara. Yan. And so far, ma'am, they haven't proven that. That's very hard to prove. Ayan po. At yung pangalawang testigo, sumalang na, pero sa ngayon po, nagbabrowse siya doon sa mga dokumento. Ito ay kinapapalooban ng mahigit 800 na 845 acknowledgement receipts. Yes. Attorney, hindi po kasi siya ni-stipulate ng defense. Yun? Part of the strategy? Hindi siya ina-admit. Di ba? So, yes, of course, that's part of the strategy. Plus, bakit naman niya i-admit yun that is not in their best interest, di ba? Tsaka siya, sabi niya nag-take place lang siya, take over. In other words, nung unang pagsusuri ng mga acknowledgement receipt na yan, baka yung unang auditor. Kaya siya, parang second look na siya. Ganon. So, wala siyang, kumbaga, yung personal knowledge niya dyan is kung ano lang yung naibigay sa kanya, na-turn over na dokumento. sa kanya nung unang auditor. So, hindi nagsistipulate si Attorney Poa. Kaya ganyan, matagal. Kasi isa-isahin niya yan So mukhang mauubos ang oras, attorney, na dito mauwi ang impeachment trial ngayong kasi araw na they're ito. trying to prove that number one, baka fake yung acknowledgement receipts. Hindi totoong mga tao ang pumirma dyan. Which again is very hard to do. Or that wala naman talagang ganyang gastos. At gawa-gawa lang yung acknowledgement receipt kahit na totoong namang restaurant yun ang pumirma dyan. At saka we should take note na ang ipinresinta po ay yung personal tabulation nitong si Attorney Roderick Wamil. Hindi itong si Del Campo. Yes, that's why kung ako din naman yung defense counsel, hindi talaga ako magsistipulate. Habang nagpapatuloy pa yung yung review nitong testigo doon sa mga acknowledgement receipts, sabi niya medyo marami pa, parang hindi pa yata siya nakaka 100, attorney,
800 po yung pinag-uusapan dito. Kaya nga in-orderan ni presiding officer, Senator Escudero, ang clerk of court, na i-verify niya yan mamaya, i-compare niya sa digital copy. Mhm. Okay. So, ay, balikan natin. Ito pong Joint Circular number 2015-01. Ano po ang nilalaman nito, attorney? At ano yung mga detalye, importanteng detalye nito na sabi nga natin may kinalaman o mahalaga para dito sa isyong pinag-uusapan ng confidential fund at intelligence fund? Ito po yung yung joint circular na fina-follow ng DBM tsaka COA on confidential funds. Dito po nakalagay yung rules nila kung ano po ang allowed at saka hindi allowed. Kaya po dinisallow niya yung medicine, di ba? Kasi ang interpretation po niya ng auditor ay exclusive yung listahan. Kumbaga kung ano lang diyan ang nasa listahan sa circular, yun lang ang allowed. In his judgment, di ba? So in-exclude niya yun. Kasi bawal po yung sa kanya medical assistance, pagbibigay ng or medicine, di ba? Dahil wala sa listahan, and then, in his interpretation, they are prohibited. So, in-disallow niya. Hindi ba? Pero, nag-i-issue siya ng notice of disallowance, pero, ibig sabihin ho ng notice of disallowance is to give the OVP, agency, a notice na meron kang dito, mga disbursements na hindi mo either wala kang resibo or hindi allowed. And then you're given a period of time to correct that. Di ba? Let's say yung resibo, pwede naman nilang balikan yung provider, for example, and ma-prove nila na bumili naman talaga sila doon ng pagkain at makakabigay siya ng OR, why not? Hindi ba? So, in cases like that, ina-accept naman nila yon. As long as tama na din po yung petsa, yung pagkabili niyan. Kaya sinasabi niya po na hindi pwede yung mga medical aid. Di ba? Yung namigay ka ng medicine. Ng medicine. Oo, hindi allowed. Kasi medical aid yun eh. Hindi naman yan kasama sa DepEd na functions. Yun po ang ibig niya sabihin na hindi allowed yung medicine. Pero attorney, strict ba yung batas sa kung ano lang yung sinabi nito o nagiging flexible po ito kapag may pangangailangan? Meron po kasi siyang listahan eh. Yung sinasabi niyang list of allowables. Di ba? Pero ang ang circulars kasi ng audit of confidential funds, ang interpretation ay exclusive para sa COA auditors. That's why I said na yung decision making niya, kung ano lang ang nandun, Yun lang. yun lang. Pag wala ka doon, i-disallow niya yun. So, pwede ka naman pwede ka naman po mag-justify niyan sa, mag-justify po sila diyan sa, let's say, sa regional director level. Diba? Or later, pag nag-appeal po sila sa commission and bank, no? Kumbaga, may procedure, meron pa silang remedy. So, hindi po final yung judgment ng auditor dyan, ng mga disallowance niya. For example, ito pong confidential fund ng DepEd at the time, siyempre they're buying, what are they buying? Di ba? They're buying information. They're buying information. Tapos they're buying proof, di ba? Ng proof of that information. That information. Oo, kasi kailangan meron ka ring ang tawag doon yung accomplishment report di ba? Nagbibigay din sila ng accomplishment report Yung mga rental sa transport, yun nga. Yung equipment. Equipment, kasi kasama din po siya dun. Threat prevention. Yung mga activities nila that will prevent, for example, infiltration ng mga colleges, mga state colleges or public schools. No? So itong mga paggastos na to, attorney, pwedeng pangatwiranan, pwedeng... Doon po sa appeal niya.
Pwede po siyang mag-ano doon, mga na mag-produce ng let's say kanyang mga resibo na previously hindi niya nabigay at bakit, no? It can justify bakit hindi niya nabigay. Example, yung mga threat prevention po. Pwede namang may testigo siya sa mga police at military na kasama nila yung DepEd sa pag-stakeout, di ba? So kasi nga it's based on the information that they gathered, meron silang threats. Okay, so gagawa sila ng threat prevention. Activities, ano? Tapos ang may mga legal exceptions siya sinasabi pero nasa General Appropriations Act naman po yun. Usually, alam na po nila yun na hindi naman talaga pwede yun. Kasi nandyan na sa batas General Appropriations Act. Except. Nalagay. Isa po doon sa napag-usapan kaninang umaga at sinabi din naman po ni Senator, ni Presiding Officer Chis Escudero na walang nakikitang mali doon sa pakikipag-usap ni Attorney Poa noong siya pa ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte dito sa Commission on Audit, yung kanya naging pagbisita at pakikipag-usap. Pero pinupuntuhan po ito nung isang Senator Judge. Ay, usual naman po yun. Kasi trabaho naman po yun ng Chief of Staff. Na magtatanong siya kung, ma'am, ano po bang, according to the rules, ito po yun bakit ho ito disallowed? Pwede naman. So walang masama doon, attorney, na... Either in the same building, hindi po ba? Alam mo, very strict ko yung mga co-auditors na yan. Hindi nga yan sumasali sa mga Christmas party. Hindi po. Nung commissioner ako, talagang binabantayan ko kung sasali. Hindi ho talaga sila kung sumasali. Saka, kahit na yung receiving gifts from the agency, token lang talaga pag Pasko. Ganyan, yun yung sinasabi nila, mga corrupt daw ng mga auditors, mga ilan-ilan lang naman yun. In general, I can tell you na itong mga co-auditors na ito, they're very, very honest with their work in general. And they function like family there. They really, kahit na retired ka na, and malaman nila, may anak ka pala doon sa isang college, tinutulungan nila. Yung mga ganun ba? So, yung COA po, mataas po ang integrity ng mga taga-COA. Ilan lang yung mga medyo naligaw. May payola, no? So, ito pong confidential fund, baka iniisip nila na isa ito sa mga ways na binubulsa ng mga heads of offices. Pero hindi po naman yun illegal na pumunta ang chief of staff o kaya ang disbursing officer or admin officer ng opisina na magtanong sa auditor. Okay. May nabanggit po kanina itong bagong testigo tungkol sa post-audit. Lagi po bang nagsasagawa ng post-audit ang COA? Ngayon po kasi post-audit na lang talaga lahat. Dati po, diba, years ago, before 1986, pre-audit. Bago ka makagastos niyan, ipi-pre-audit na wala namang kwenta, di ba? It's during martial law, everything is controlled. Ngayon, post-audit na dahil mas madali na po ang trabaho at makikita naman ang mga disallowed at illegal na expenses sa post-audit. Pero May bakit, rules naman po. bakit nakalusot pa po yung mga sa flood control? Yun lang. Kasi, ibig sabihin, yung COA, hindi nila ginawa yung trabaho nila. Na yung auditor doon, kung sino man yun, di ba, binayaran na po. Di siyempre, lalabas na sa COA. Meron ng completion. Hindi na sila nag-check kung totoo bang na-complete yan. Chine-check na lang nila ang authentic ba itong mga pirma na ito. Kaya talagang yan si Secretary Bunuan, tsaka yung undersecretary niya, hindi po sila dapat palagpasin dyan. Kasi sila ho dapat the buck stops here, kumbaga, na sila ang dapat pa-check niyan kung totoong nagawa yung project na yan bago bayaran. Hindi po nakapag-testify yung pangalawang testigo dahil doon sa mga issue ng stipulation. Pero bago yung mga ibang clarification, Attorney Guanzon, doon sa stipulation na hindi tinanggap ng depensa, 845. 845. Acknowledgement receipts. Pero merong 10 na hindi sila nag-stipulate. Ang sabi ni
Attorney Kapunan, kung ano na lang yung meron ang depensa, Kayo, sabi yun na niya. lang ang gagamitin Yun nila. na lang gagamitin. Pwede ba yun? Hindi naman pwede. Kasi ang ebidensya ng defense ay dapat sa kanilang ipipresent nila pag kanila na yung testigo. O kaya i-cross-examine nila yung testigo ni attorney prosecution. Hindi pwedeng si attorney Kapunan nagdi-direct examination sa testigo niya tapos ebidensya ng prosecution ang ginagamit niya. Kailangan sarili niyang ebidensya ang ginagamit niya para ma-identify nung auditor na yan. Kaya hindi sumang-ayon siyempre ang depensa. Sagot dyan ng prosecution later and present their own evidence. I'm showing to you this acknowledgement receipt. Is this the same acknowledgement receipt as the exhibit I of the prosecution? Sasabihin niya, not exactly, ma'am. Oh, why not exactly? Kasi dito, ma'am, merong signature di ganito. Dito sa isa, wala. Oh, ganun, posibleng mangyari yan You know? Because they're talking about authenticity. And which points to admissibility. I-admit ba yan ng korte? Baka hindi naman hindi magkaparehas, di ba? So each one has to prove it. Ako, Attorney, ang dami pa natin gustong linawin. Kanina po, meron naging statement din dun sa tanungan ni Senator Amy at saka ni Attorney Wamil, ano? Kasi ang tinatanong po ni Senator Amy, meron ba kayo napatunayan na yung pera o yung confidential fund ay napunta sa bulsa ni Vice President Sara Duterte? Ano po sagot niya? Ang sagot niya, that is a presumption po under the joint circular. That is a presumption po, hindi po kailangan daw directly sabihin kasi nagkaroon ng presumption. Ngayon, eto po, prima facie evidence daw po ang nagagamit siya for personal use or benefit under the joint circular. Tama po ba yun? But hindi siya tinanong, show me the of the circular. Kasi meron pong decision ng 2020 ang Supreme Court sa Madera versus Commission on Audit na sinasabi na ang notice of disallowance ay does not create a presumption of misappropriation. Madera versus Commission on Audit. Ang ini-explain lang dyan ay yung notice of disallowance po kasi, hindi po ibig sabihin na sinabi ng COA disallowed ka, ibig sabihin binulsa mo. Sinasabi lang po niya, disallowed po yan, hindi mo naman approve dahil wala kulang mga resibo mo, isoli mo. In other words, pinapasoli ka ng gobyerno. Your civil liability is what is covered by the notice of disallowance, not your criminal liability. That's why in Madera versus COA in 2020, the Supreme Court ruled that there is no presumption of criminal liability pag na-disallow ka. In fact, after you receive a notice of disallowance, you can appeal this to the Commission and Bank and there you can present your justifications. Hindi po ba sinabi ko na po yun? Kasi sinasabi naman po sa National Transmission Corporation versus Commission on Audit again, na may presumption naman na ang mga opisyalis ng gobyerno are acting naman in their regular course of duties at my good faith. Except lamang kung mapatunayan ninyo na meron talagang malis o kaya may gross negligence. For example, yung pagbibigay po ng mga bonus sa mga ahensya, pag nag-notice of disallowance, sino po ang ipapasoli niyan? Binapasoli ba yung mga nagdesisyon, kagaya ng PhilHealth noon, na nagbigay sila ng mga bonus? O yung mismong nagtumanggap ng mga board of directors din ng PhilHealth? Hindi ba? Or mga empleyado. Sinasabi ho na pinapasoli yan yung mga nag-receive. Pero civil liability po yan. Hindi po yan criminal liability. Pag nasoli, meron pa bang pananagutan? Wala na pong pananagutan pag nasoli. Kaya nga po, ang ginagawa ng mga na-disallow, kunyari, mas disallow yung taga-PhilHealth na yan, na nag-receive ng mga bonus yung mga direktor, ina-appeal nila dyan sa COA. At all the way from COA, pag nantalo pa rin sila, appeal sila sa Supreme Court. So, hindi po sila kailangan magsoli agad. Pero kung gusto nila, wala na silang sakit ng ulo, isoli na po nila. Kung alam naman nila talagang hindi naman po makatarungan yung tinatawag
tawag dyan, unjust enrichment kayo. Yung na-receive kayo ng mga bonus-bonus na hindi naman ho allowed yan ng batas. Yan. Pero attorney, may tinatawag na presumption of regularity, di ba? Kailan po ba meron. applicable ito? In every action that is allowed by the rules of the agency, nagpipresume naman na the official is acting in the regular course of her duties. Except kung may nakita ho talaga may gross negligence dyan. May mali siya dyan. For example, yung ghost project. Presume pa ba na regular yung pagpumirma siya dyan, nakalagay, namang I wala. certified that I inspected. Ghost na. Talagang gross May pananagutan. negligence yun kung hindi yun mali siya talaga na para kumita siya. Yan lang po yung assumption of regularity. Again, that was the decision of the Supreme Court in National Transmission Corporation versus the Commission on Audit. Bago po kasi natapos may mga administrative o directive si presiding officer Cheese Escudero. Isa doon sa nabanggit ay yung tungkol doon sa judicial notice. Dahil Judicial notice. may motion for judicial notice ang prosecution para doon sa mga records ng Yes. Committee on Justice hearing, yung Quadcom na tinatawag. Ano po ba itong judicial notice, attorney? Nasa rules of court po kasi, yung judicial notice, yun po yung mga usually public records, no? Mga proceedings, kunyari, proceedings ng Constitutional Commission, di ba? No? Nasa TSN of judicial notice ng araw ngayon ay, anong araw ba ngayon? Ngayon ay Miyerkules. Miyerkules. Judicial notice po yan. At saka yung may decision po ng example, Madera versus Comelec, that's judicial notice. Nobody is contesting that. But you cannot accept a matter or evidence as judicial notice pag kinokontest po ng kabila. Yun po ang sinasabi ng Defense Counsel na if it is contested, hindi naman po pwedeng judicial notice yan kasi it's not just a matter of saying that it happened on this date and that date was a Wednesday. Okay, judicial notice, kalendaryo. Oh, was that a Wednesday, that date? Yes, Your Honor. Judicial notice, di ba? Kasi gusto ni Atty. Kapunan ma-shorten yung proceedings. Yung proceedings. Kasi nga ang daming acknowledgement receipt na pipresent niya na hindi naman tinatanggap ng depensa. So ngayon, nag-order si presiding officer kung ano lang ang tatanggapin niya as judicial notice, as a matter of fact, na proceedings na ginawa sa House of Representatives, sa Committee on Justice. Ayun. Ang isa pa po ay yung judicial notice doon sa affidavit ni Arturo Paano na? Las Cañas na dahil ito ipinresenta ni NBI Director Matibag, tatanggapin, pero according to Senator Cheese, hindi siya tatanggapin as evidence. Hindi Binanggit po. lang siya, pero sa susunod ito po ang Warning. warning Reminder. na hindi pwedeng gumamit ng mga statement, affidavit ng ibang tao maliban doon sa testigo. testigo. Correct. Kasi hearsay na yun. Plus, yung palang affidavit ni Las Cañas, hindi naman pala niya pinirmahan yun, ma'am. Open Paano naman naman maging affidavit yan? Statement lang yun. Kasi hindi naman po yun napatunayan under oath na talagang yun ang nagsasalaysay siya ng buong katotohanan. Hindi ba? Baka nga nagsisinungaling siya, kaya ayaw niyang gawin yan under oath. Kaya talaga ho naman, hindi daw talaga pwedeng ipresenta ng the prosecution yung statement na hindi naman under oath ni Las Cañas. Nako, attorney, itong pangatlong araw na ito ngayong linggo, maraming mga napag-usapan pero marami din kailangang linawin. Yes. Siguro sa huling bahagi po nitong ating discussion, baka yung sa kabuuan po nitong nakita natin, anong masasabi ninyo, may iwan ninyo sa ating mga taga-subaybay? Ang legal kasi ng the procedure ay hindi yung talaga mafa-follow ng mga pangkaraniwang taong hindi naman nag-aral sa batas. Pero makikita naman po nila kung sino po ang parang nagsisinungaling. Makikita naman ng tao na yung mga NBI, lalo na po si Director Matibag, ay parang alanganin pag sumagot at
Sila po yung, may sarili ho silang paghuhusga, hindi po ba? Pero in the end, ito pong impeachment, it will depend on the appreciation at ng ebidensya ng mga senador. Eh iba ho dyan, hindi naman abogado, so hindi sila masyadong magiging technical sa rules of procedure. That's why Senator Escudero is the one making the rulings for the court, di ba, na, do not admit that, ignore that, yung ganyan, hindi yan isali, ganyan, ganyan. Para po to make the work also easier on admissibility sa senator judges. But again, ma'am, i-remind ko lang po ang ating mga kababayan na itong impeachment ay napakatagal na po nito. Ilang milyon-milyon o baka bilyong piso pa magagasta ng Senado para lang po dito. Kaya ngayon, kuminsan, ang ibang tao ayaw na manood, di ba? Parang may fatigue na, attorney. Fatigue na, haba, wala namang ano ba talaga, di ba? Pero again, this is admitted naman to na it is really political, hindi po ba? Kaya, wag po tayong malihis sa yung mga tunay nating issues sa bansa, yung corruption, yung wala pang nananagot sa flood control. Di ba? Na hanggang ngayon, si Martin Romualdez ay sa katagal naman ng announcement, ilang sona na, nakadalawa na, hindi pa rin nakukulong si Martin Romualdez. So mga kababayan, wag ho tayo malingat. Di ba? Let's just not be distracted by this impeachment trial. Na ang problema talaga ng bansa natin ay ang massive na corruption. Kaya yan po ang nagpapahirap po talaga sa taong bayan.